Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan itong naging post ng isang netizen dito sa social media na kung saan ay naboboring na daw siya dito sa pagiging champion ng Creamline. Ating pag-uusapan itong post na ito dahil puro na lang daw Creamline itong pinapaboran ng PVL. At meron rin po tayong update kung kailan po magsisimula itong next na PVL All Filipino Conference dito sa ating bansa. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest valuable issue. So yung update po mga kapolitika base dito sa isang post sa social media ay November 5 po. Okay, so more than 1 month pa po itong ating aantayin bago magsisimula itong ating Premier Volleyball League dito sa ating bansa na kung saan ay pinaka-inaabangan nga. And meron palang update tayo dito sa Creamline kasi as of now is nag-i-start na po, nagsisimula na po yung kailang training base dito sa isang post. Okay, at the same time itong meron ring post kasi itong isang netizen na kung saan sinasabi niya ay boring na daw itong Philippine Volleyball League or itong PVL dahil puro Creamline na daw kasi nga dito sa actually napag-usapan natin doon na kung saan ay merong mga sinasabi na dinadaya na daw itong PVL at nababayaran daw ng Creamline, which is tayo doon mga kapolitika ay sinasabi natin na fake news. Okay, walang basihan at walang katotohanan itong mga accusations ngayon dito sa Creamline na nababayaran daw itong PVL kasi nga dahil sila yung talagang number 1 at talagang dinudumog ng mga tao pag sila ay naglalaro ay hindi talaga yan maiiwasan na sinasabi ng dadaya sila. Yung iba ay pinapaboran daw itong Creamline kasi sila daw yung talang tumahakot ng mga tao at mga viewers at yung mga bumibili ng ticket at sinasabi ng ilan ay nababayaran daw itong PVL, itong mga commissioner at itong mga syempre itong mga namumuno dito sa ating paliga. Okay, so normal na lang po ito na kung saan ay para sa atin ay binabaliwala na lang po natin at talagang hindi na natin pinapansin itong mga kapolitika. So binibigyan lang po natin ng opinion itong sinasabi ng isang netizen kasi dito is makikita natin na kung saan ay talagang ngayon ang Creamline ang team to beat. Talagang gagawa ng paraan itong ibang team paano ba talaga matalo. Siyempre pinag-aaral na po yung Creamline at tayo naman ay alam naman natin na naghahanda rin itong Creamline sa posibleng ganti sa kanila ng ibang team. Okay, at ang saad pa nga ng ibang netizen ay kung gusto talaga nilang matalo itong Creamline, talagang galingan nila mga kapolitika, magkakaroon sila ng strategy, talagang hinigatan nila itong passion, yung dedication at the same time yung skills na ipinapakita ng Creamline Call Smasher. Kasi paano naman natin na kasi itong Creamline ay talagang napatunayan na. So kung if ever man merong chance na or merong moments na matatalo sila ay wala na pong baring or wala na pong impact yun sa kanila kasi nga wala na silang dapat pang patunayan. Okay, at itong Creamline kasi ngayon syempre katulad ng mga kasabihan natin na kung saan pag ang puno nga hitik na hitik sa bunga ay talagang binabato yan. So kung ano-ano yung mga pambabato at mga pambabatikos, mga paninira dito sa Creamline at yung sa mga players din lang mga kapolitika. Okay, so tayo ay happy tayo dito sa naging achievement at talagang success ng Creamline this year na kung saan ay 3 beses po silang nag-champion. So itong mga pambabash at mga sinasabi ng mga netizen ay wag na lang po nating pansinin mga kapolitika. Okay, so yun lamang ating update dito sa ating PVL. At ano ang inyong masasabi mga kapolitika dito? Sinasabi ng netizen na boring na daw itong PVL dahil kumbaga predictable na yung mga manalo at lagi na lang Creamline. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest valuable issue.